And ito guys, nararamdaman natin no, na talagang mahal nyo yung isa't isa ng person nyo. Just parang yung iba sa nyo guys, parang pwedeng nagsisimula pa lang kayo sa relasyon nyo. O kaya naman kung matagal na kayong in a relationship ng person nyo, parang nagre-restart kayo ng person mo. Pero yung restart nyo guys, parang mas may maturity ito mga kapiksi. Parang mas nagiging matured na kayo sa isa't isa. Matured na kayo sa pag-handle ng relationship. Hindi na kayo masyadong nag-aaway or hindi nyo na masyadong wala na kayo masyadong petty fights ko. Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig, kapalaran para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Feelings reading pala to mga kapixie. So, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles guys. If hindi kayo nakaresonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. So, yeah. By the way guys, pasensya na kayo sa boses natin, medyo malaki kasi nagkaroon tayo ng sore throat. Baka matakot kayo sa boses ko. So, ito yung mga messages ng person nyo mga kapiksi. Ito yung mga tinatago nila no, sa kanilang saloobin. There are feelings of anger inside me that I need to release before I explode. So, merong galit itong person nyo, mga kapiksi. Not necessarily sa'yo, no? Hindi ibig sabihin sa'yo itong galit niya. Pero meron siyang kinikim-kim na galit, mga kapiksi, na sabi niya, kailangan niyang ilabas. Kung hindi, baka sumabog siya. And sometimes kasi kahit hindi naman sila sa inyo galit, no? Kapag sumasabog sila, parang nabubuhos sa inyo. So, let's say, for example, galit sila sa katrabaho nila or stressed sila sa work nila, ganyan. Tapos, nabubunton nila sa inyo, diba? Kaya nasisira yung relasyon minsan or nagkakalabuan. So, mga ganun. So, ipag-pray nyo na sana maging okay na yung nararamdaman ng person mo and may release niya na ito para hindi na maapektuhan yung relationship nyo. Nahihiya din siya, no? I am embarrassed by my actions and feel disgusted with myself. So, kung ano man yung nagawa niya, mga kapiksi, pwedeng nagawa lang niya yun dahil sa bugso ng damdamin, kagaya nga nung sabi dito, no? Baka sumabog, ganyan. Kasi yung iba sa kanila, baka sumabog na, no? And, nahihiya siya ng bonggang-bongga sa kanyang inasal, no? And siya mismo parang hindi siya proud, kinakaya niya yung sarili niya, mga kapiksi. Okay? And I am afraid that your feelings for me are not mutual. So, meron din siyang agam-agam, mga kapiksi, na baka hindi kayo parehas ng nararamdaman. Sa perception ng person mo, feeling niya or iniisip niya na mas mahal kanya kesa sa mahal mo siya. Okay? So, may mga ganong klaseng pattern of thought siya, mga kapiksi. Although, sa inyo, baka naman sa side nyo, mga kapiksi, iniisip nyo na mahal nyo sila kaysa sa mahal nila kayo. Sila, ganun din, no? Mag-isip na parang feeling nila mas mahal nila kayo kaysa sa mahal nyo sila. So, yeah. Comment down below guys if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga messages na yan. Tingnan natin yung mga feelings guys, no, na nakapaloob sa relasyon na to. Shuffle natin to guys. Habang sinashuffle ko to, pwedeng feelings nyo, pwedeng feelings nila, pwedeng parehas kayo, mga kapiksi. So, meron ditong fulfilled, no? Ibig sabihin, masaya. Parang feeling nila or feeling nyo, kompleto kayo, mga kapiksi. Parang kinukompleto nyo yung isa't isa. Sabi nga ni Jerry Maguire, diba? You complete me. Okay? So, parang ganun. Guys, satisfied naman dun sa relasyon. And, nandun yung supportahan nyo sa isa't isa, mga kapiksi. So, sinusuportahan nyo sila and sinusuportahan nila kayo. So, kahit pa paano, very positive naman yung mga emotions dito. And nagpapasalamat. Etong grateful na to guys, I feel like this is more
sa kanila, no? Parang nagpapasalamat sila na ikaw yung person nila, nagpapasalamat sila kasi kahit na meron silang shortcomings or mga pagkukulang, parang you're always there to understand them and to support them, na parang hindi nyo sila pinapabayaan regardless, and hindi rin nagbabago yung tingin nyo sa kanila, mga kapiks. Okay? Alright, so yeah, comment down below Virgo if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung feelings nila sa inyo. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin ngayong so una meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong kaperahan, trabaho, negosyo, salapi. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, and meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So if interesado kayo dyan sa mga ganyan guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Virgo guys, kayo ay represent ng Queen of Pens. Ito yung ating feelings, energy. Meron din ditong presence ng water sign, mga kapiksi, Cancer, Pisces, Scorpio. So, for some of you, pwedeng water sign yung person mo or may ganyan guys sa inyong natal chart. And ito guys, nararamdaman natin no, na talagang mahal nyo yung isa't isa ng person nyo. Just parang yung iba sa nyo guys, parang pwedeng nagsisimula pa lang kayo sa relasyon nyo, o kaya naman kung matagal na kayong in a relationship ng person nyo, parang nagre-restart kayo ng person mo, pero yung restart nyo guys, parang mas may maturity ito mga kapiksi. Parang mas nagiging matured na kayo sa isa't isa, matured na kayo sa pag-handle ng relationship, hindi na kayo masyadong nag-aaway, or hindi nyo na masyadong wala na kayo masyadong petty fights, kumbaga yung mga away na mababaw, yung mga ganun. So mas malalim na yung pagmamahal nyo sa isa't isa, and parang nire-rekindle nyo yung relasyon nyo mga kapiksi. Ibig sabihin nire-revive, no? Minsan kasi sa isang relasyon, lalo na pag matagal na, after so many years, they are more of like best friends than lovers, no? Kasi masyado nang komportable sa isa't isa, mga kapiksi. So nawawala na ng sweetness, ganyan. Pero yung iba sa nyo, parang nire-rekindle nyo ulit, sinusubukan nyo ulit ibalik yung tamis ng pagmamahalan, mga kapiksi. Okay? And for some of you talagang masasabi natin na very peaceful. Ito, din to guys, no? Parang give and take din yung relationship nyo, mutual, very mutual yung connection nyo mga kapiksi, at saka merong give and take sa inyong relasyon guys, and nagkakaroon na kayo ng peace of mind, mas peaceful na yung relasyon nyo, and napagtatagumpayan nyo yung mga problema, no? Kung meron man problema, pinag-uusapan nyo, inaayos nyo para mas maging harmonious yung relationship. So nararamdaman natin na there's a lot of love and respect, no? There's a lot of love and respect dito sa relasyon na to. Walang iwanan mga kapiksi. It may need a lot of healing for some of you guys, kasi normal lang naman sa relasyon na magkaroon ng mga away, ng mga gulo, ng mga disappointments, no? Pero kapag dumadating yan sa inyo, parang you learn to be compassionate about it. Kumbaga, pinag-uusapan nyo na lang, hindi nyo na pinag-aawayan. Magkaiba kasi yung away, 'di ba? Kasi pag away talagang ratratan, sisihan, sumbatan, no? Yun kasi yung nagiging dahilan kung bakit magkakaroon ng
patong-patong na negative sa relationship nyo. Pero yung parang kapag nag-uusap kayo, parang you speak as adults, no? Ibig sabihin, matanda, na parang keeping your emotions aside. Paano natin to maiwo-work out? Yung mga ganong klase ng type of conversation, mga kapiksi. And healthy siya para sa relasyon nyo. Ang nakikita natin dito, mga kapiksi, is this is not rainbows. This is not full of rainbows and roses, no? Meron din ditong mga lemons, bitter, sour na relationship or sitwasyon. Pero kahit na ganun, mga kapiksi, you still hold on to one another. Mahal nyo pa rin yung isa't isa. And forgiveness plays a big part, no? Forgiveness and acceptance plays a big part dun sa relationship nyo para magkaroon kayo ng harmonious na relationship, mga kapiksi. Kasi kung walang pagpapatawad, talagang puro away, masisira at masisira talaga yung relasyon, guys. Okay? Alright. So, masaya, mga kapiksi, no? I feel, kahit na may mga guys, may mga negative tayong nakita, pero mas nararamdaman natin dito yung love, full of love and full of determination para mag-work yung relationship. And ganoon naman talaga, guys, sa relasyon, hindi yan magic. It's not a fairy tale. You have to make it work for yourselves, guys. Kailangan talaga yan. In-effortan, dinadasalan, okay? Pwede rin kayo, guys, makinig ng ating mga relationship subliminals para maging ma-okay yung relasyon nyo, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And for more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.